Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila dito nga natin makikita, Rimulya talagang tuluyan ng kinarma. Ngunit patuloy pa rin ang kanyang paninira at talagang ginagawa ang kanilang mga kapangyarihan para mas lumala pa ang mga kaso at talagang hindi na masolusyonan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na maraming inosenteng tao na talagang nadadamay at sila na ang nakukulong at napapalaya na ang mga bigatin at big timer na may pera na nagbabayad sa batas ng Pilipinas. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan na kung wala kang pera ay mabibilanggo ka kahit wala kang kasalanan. Kabaliktaran naman, sa mayayaman ay talagang nagbabayad sila ng salapi para bayaran ng mga judges ang batas ng Pilipinas. Dito nga natin makikita mga kaibigan na sobrang hinang-hina na ang ating seguridad. Sa mga pulpolitiko na nakaupo sa ating bansa ngayon ay talagang wala na silang pake, basta't ang mahalaga sa kanila ay magkaroon sila ng limpak-limpak na salapi. Dito natin mapapatunayan mga kaibigan na wala na talagang kredibilidad itong sikuting ng norte na ito na mamahala pa sa bansang Pilipinas dahil hindi di umano sinusolusyonan ang mga problema at hindi sinasagot ang katanungan ng maraming netizen. Saan niya kaya linalagay ang kanyang kapal na muka na talagang taliwas di umano sa kanyang pangako nung siya pa ay nangangampanya? Dito natin mas kikita mga kaibigan na mas masahol pa nga ito sa hayop. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sexual abuse of a minor case and qualified trafficking against Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon po ay meron kaming anunsyo lamang. Ang anunsyo po namin ay isasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama for child abuse under 7610, of course, in relation to Republic Act 7610 at qualified trafficking. Ito po ay bunga ng ating naging usapin ng lahat sa mga nakaraang na buwan, sapagkat lagi pinag-uusapan ang issue ng extradition at napag-isip-isip po ng aming departamento na marahil tingnan muna natin ang ating sariling bakuran kung ating pong titingnan ang extradition. At habang may kaso pa akong nakabindin dito sa atin, sa aming luklukan dito sa ating departamento, ay marahil mabuti ng ating pag-aralan at desisyonan ng matuloy na, kung matutuloy, ang anumang bagay na dapat desisyonan po ng departamento. Nalaman ko rin na ilang araw nakaraan na siya po yung inalagaan talaga, pinangangalagaan ng kanyang mga abogado. At sapagkat itong pangyayaring ito ay napakahirap explainin. Hindi ko ito simpleng kaso at marami kong pananakot na maaaring maganap. At yung mga salita pinararating sa atin ng abogado nila na magkakagulo daw pagka nagkaroon ng kahit anong pagbatikos o kaya paghuli. Ngunit kinakailangan talagang gawin ang dapat gawin. Mabigat po ito sa kalooban natin na papatol tayo sa ganitong kontrobersiya sa init ng lahat. Ngunit kailangan po natin gawin ang dapat gawin. Justice Secretary Crispin Remulla made the announcement ngayong araw lang to partner as the DOJ granted the petition for review pending before the DOJ for over 4 years. Okay, ito ang magandang ipaliwanag partner, no? Kasi sabi nga ng ilan, bakit file na lang ng kaso? Di ba? Yun ang sinasabi. Event, yung mga sympathizer, yung mga sumusuporta kay pastor, wag nang dumalo ito. Hindi talaga dadalo sa hearing. Kung gusto nyo, file ng kaso. The complainant was former member of the Davao-based KJC who claimed that she was sexually abused in 2014 when she was still 17 years old. The victim filed petition for review before the office of the Justice Secretary seeking a reversal of the decision of Davao City Prosecutor's Office. At eto na nga ang inilabas, partner, na order. Base ito sa
tama ba, final na petition ng mga biktima for review sa Office of the Justice Secretary. Okay. Ito yan, partner, kasi siyempre para maintindihan ng mga natin, mga kayubi natin, sa mga nakikinig sa atin. Kapag kasi ikaw nag-file ng case, kung saan nangyari yon, generally, doon mo ipa-file. Yun yung nasa batas eh. Ang kasi, yung criminal case kasi kung saan naganap. Okay. Yun yung may jurisdiction. Okay. So kung nangyari yung rape, child abuse, doon sa Davao. Kingdom of Jesus Christ, sa Davao, Davao talaga yung sampa. Okay. Diba? Kasi walang jurisdiction yung ibang lugar. Okay. Now, na-dismiss. 2020. Na-news ito, na-dismiss sa Davao, a year, wait lang na-file siya ng December 2019. Okay. Na-dismiss siya ng 2020. Na-news siya, na na-dismiss is July 8, 2020. Ginawa, syempre, after 15 days, mag-EMR ka muna. Hindi ko alam siguro, nag-EMR to, denied din. Kaya aakit ka ngayon ng DOJ. Magpa-file ka ng petition for review. Kung baga, i-a-apila mo sa mas mataas. So, ang may hawak niyan is DOJ. Ngayon, natulog doon ng 4 years. Diba? Bakit siya natulog? Actually, mga kayubi. Yeah. Actually, partner, yan din siguro ang tanong. Nasa palaisipan ng ating mga kababayan. May mga nag-file na pala for, tama ba, review. For file for petitions. 2020 siya dinismiss. So within that range then, kasi within that period din, kasi 15 days lang naman yung pag-file ng petition for review. So, ang tanong, bakit umabot ng 2024? Bakit ngayon lang? Diba? Kayubi, mga kayubi, sa totoo lang, kapag nag-file ka ng petition for review sa DOJ, gaano ba katagal yan, partner? Bago... Tumatagal siya talaga. Okay. Hindi ko na masabi. Pag sinabing matagal, partner, okay. Tumatagal siya talaga. As in, matagal na matagal. Taon. Diba? Kasi sabi mo nga, umabot na 4 years, Ito siguro bago ko idalin sa kaso ni Pastor Kibuloy. Kaya minsan, may 60 days kasi kami na mapahinto yung arraignment sa court. Kunyari, ang kaso is to file. Diba? So pag nag-file sa court, ikaw na accused. Ang gusto mo is, taga lang, mali yan. Mali ang decision ng prosecutor, ng investigating prosecutor. I-appeal ako sa DOJ. So ngayon, hindi kasi maho-hold, hindi kasi mapapahinto yung kaso sa korte kung hindi ka nag-file ng petition for review sa DOJ. So sa DOJ, bibigyan ka lang ng court ng 60 days. So within 60 days, dapat ma-decision na niya ng DOJ kung i-dismiss o hindi i-dismiss yung case. Okay. Okay? So ngayon, partner, so kung ikaw yung akusado, nagwe-wait ka na 60 days, ang tagal ng DOJ. Diba? Pag hindi, kasi na-decision na ng DOJ yan, tuloy ngayon sa korte. Wala ka na magagawa. Kumbaga, kahit alam mo na may depensa ka, wala ka na magagawa, didiretso na yan sa korte. Kasi hindi siya agad na decision ng DOJ. Ng DOJ. So nangyayari yan, partner. Lumalagpas yung 60 days. Siguro maliban lang kung napaka-controversial ng case mo. Mapapansin. Pero sa dami-dami ng case na yan, ayoko silang sisiyan, pero hindi siya lang ganun kabilis. Okay? Kung natulog ito ng 4 years, nangyayari ito sa ibang case. Okay? Kasi meron sa amin, partner. Kaso ko sa Ilocos, sinait. Sinampahan kasi namin yung teacher ng child abuse kasi nanapak. So nag-apila siya sa DOJ. Na-decision na yung case namin. Yung kalaban yung nag-file ng petition for review para ma-dismiss yung case. Na-decision na yung teacher, yung kaso, na-guilty na yung teacher after a year palang lumabas. Yung decision ng DOJ, sinasabi na hindi ituloy nyo. Okay. Dismiss yung appeal niya. Pero decided na kami. So nakita mo yung tagal. Yeah. Okay. Yes. Pero dito kay Pastor Kibuloy, mga kayubi, sabi ko, it's parang normal na ganun katagal.
Siguro sa dami nga ng case, lahat partners, buong Pilipinas yan. Kaya lang, sana may limit yung period. Sana may cut off sila na dapat ito kasi nababaliwala kasi siya. Diba? Nasasayang yung apila kung hindi naman madidesisyonan on time. Isa yan. Dito kasi, ang tingin ko, sino dati ang DOJ Secretary partner? Leonardo Guevara. Tama ba? Noong 20... Yes. Panahon ni Pangulong Duterte. 2019. Oo, tama, partner. Diba? Oo. Tama tayo. So, kung sinasabi nila na malakas, kung sinasabi nilang malakas si Pastor Quiboloy, baka talaga hindi mo na dinesisyonan. Baka lang mga QB. Analysis ko is baka hindi dinesisyonan ni Secretary Guevara kasi medyo siya sa administrasyon. Straight siya. No. Even if na administrasyon siya. Siya nasa batas siya. Okay. Nasa batas siya. Or it's either hindi talaga nakarating sa kanya. It can be, di ba? Pero sabi ko, siguro nga kasi si si Secretary Guevara, the way I see it is sa batas siya. Okay. Parang wala siyang sinisino, basta sa batas siya. Yun yung tingin ko sa kanya. So kung may nagpa-pressure, baka ayaw niyang desisyonan. Can be, pero hindi ko sasabing yun. Yun lang yung tingin ko. Kung bakit tumagal. Kaya pwede. hindi muna niya ginalaw. Okay. Instead na kung may nagpa-pressure, na i-dismiss mo, hindi na lang niya ginalaw. Pero eto ngayon, sa desisyon, sa order na inilabas ng Department of Justice, ba't ngayon lang? Okay. Kasi umingay Umingay na. Kasi sabi nga rito ni Dadada bakit din pang controversial? Anong klaseng sistema yan? Ano daw ulit? Bakit? Bakit kailangan pa na pang controversial para ito ay pagtuunan ng pansin? Bakit magpa-controversial para mapansin? Tama ba ako, Dadada? Parang ganun, Para para maging mabilis ang pagdidesisyon sa isang kaso, partner. Yun yung buhay. That's life. Diba? Kung pinag-uusapan, diba? Siyempre, kumbaga, kung gagalaw maingay, yung kaso, kumbaga sa baso na nanahimik, pag ginalaw mo yung lamesa, gagalaw siya dati walang gumagalaw Exactly. At saka maapektuhan, diba? Ang kanilang, siyempre partner, ang performance ng DOJ. Sabihin ng tao, meron na palang nakabinbin na dyan Ba't hindi nyo pa yan pinagtutuunan ng pansin? Hindi nyo binibigyan ng halaga? Sa katingin ko, partner, baka wala na kasi nakikialam sa kaso ni Pastor Quiboloy. Kung makikialaman, mga kayubi kung may makikialaman nito, pabor kay Pastor Quiboloy kung mukhang hindi na siya kaanib sa administrasyon. No. Ganun lang yun. Ganun yun. No. So in other words, malaya na kami makakakilos kasi wala nagpe-pressure. Unang-una, iba na ang presidente. Okay. Hindi na si Pangulong Duterte. Diba? Iba na rin ang DOJ Secretary. Iba na yung DOJ Secretary. Although, si SOJ ay dating malapit kay Pangulong Duterte. Diba? Pero kasi naiba Naiba yung salansan ngayon Diba? Hindi na okay si Pangulong Duterte kay PBBM. Hindi ko sasabi na may war sila, partner. But the way we see it, hindi na sila ganun ka-united. Diba? Hindi na sila ganun ka-BFF. Hindi na sila ganun ka-BFF. Kaya, mukhang hindi na pwedeng pakiusapan. Diba? Kung pinapakiusap. Hindi natin sinasabing humingi ng pabor Kung man. Kung hingi man ng pabor para kay Pastor Quiboloy, yung lakas, wala na. Kasi kung titignan mo, sabi mo nga, itong kasong ito, final during the time of, di ba? Yes. 2019, Pangulong Duterte. Kalakasan. At partner, syempre, yung nakaupo sa DOJ,
appointed. Yes. By... Hindi naman siya kikilos. Oo. At ngayon, nawala na, mainit ng pinag-uusapan, siyempre hindi mo maiiwasan na mag-isip ng iba yung tao rito. Yes. Oo. So, Saka, partner, kayo na rin makayubi, kayo sumagot ito. At that time ba, nung si Pangulo Duterte, may nakakasaway ba sa kanya? oo. Diba? Wala naman eh. Wala nakakasuway sa kanya. Oo. So, although, sabi nga natin, hindi natin sinasabi nilalakad niya. Oo. Pero hindi mo maaalis sa isipin natin na close sila. Oo. 'Di ba? Kung bakit naging unanimous ang decision ng Davao Prosecutor's Office na ma-dismiss, merong mga nagsasabi Oo. na mga allegedly kilala nila ang mga Duterte sa Davao, Oo. hawak daw nila ang hustisya sa Davao. Oh. Oo. With that, syempre, kahit ikaw na hindi ka taga Davao, pag yun na nadinig mo, tapos pag pinagtagni-tagni mo yung kwento, ay oo nga, baka. Baka Pero nga malakas. partner, sabi mo nga kanina, yung pagsasampa ng kaso, 'di ba? Yung Republic Act 7610 Anti-Child Abuse Law at yung ilang pa mga kaso, dapat kung saan nangyari ang krimen. Oo. Wait, partner. Oo. Secretary dati si Aguirre. Okay. Sino pumalit sa kanya? Si after Aguirre. Oo, sige nga. Tira, Oo. history. Baka magkamali tayo. Teka lang ha. Sige nga, partner. Tignan mo nga. After Aguirre. Oo. Anong panahon yan? 2019. 2019? Oo, sige. Magkano muna tayo? Google! Oo nga, sige nga. Tama si Kadama. Nauna talaga si Aguirre, tapos inalis, di ba? Oo. Dahil sa isang anomalya. Sino na? 2019, partner? Tama. Minardo nga. Guevara? Oo, Minardo na. Oo. Di ba? Nag-start siya. Kailan siya nag-start? DOJ Secretary 2019? Oo, Sigurado. kasi December 2019 eh. Oo, Guevara na, partner. Kasi meron news na dito, September 2019, Guevara na. So, Guevara. Oo. Okay? So, yon. Okay. Oo, balikan ko, partner. Bakit yung qualified human trafficking sa Pasig? Tapos the rest? Oo, sa Davao. Kasi Remulla said the case for qualified human trafficking would be filed before a Pasig court. Di ko alam. Pero teka lang, partner, kasi wala yung buong kwento rito. Is it either yung mga bata dinala sa Pasig to beg? Oo. Okay? Hindi kompleto yung kwento rito, partner. Oo. Pero sa akin, kung ako ang biktima, magre-request ako sa court, sa Supreme Court, ng transfer of venue. Hindi sa Davao. Hindi ako magdadabaw. Dapat mas malayo dun. Pwede yun. Oo. Kahit, Kung ramdam kahit nila, doon nangyari yung partner, sabi mo. Exception yun, partner. Oo. Kasi kapag karamdam mo na hindi ka makakakuha ng hustisya sa isang lugar because may hawak. Oo. Hawak, di ba? Saan pa nga? Hawak pala yung mga korte. Na-dismiss nga nung una pa, di ba? Nung nag-file sila doon ng kaso, itong mga binabanggit nga rito. Oo. Magpipetition ako for transfer of venue. Oo. Yun ang sasabihin ko doon sa hawak na lawyer sa akin. Ang tanong natin, sino hahawak dito? Prosecutor? Tingin ko dapat, file ka agad sa Supreme Court, pag nasampa na, file ka sa Supreme Court, tapos palipat mo kagad. Oo. Okay. Partner, di ba? So, binigyan na ng order ng DOJ, no? Para filing. Dito nga sa local prosecutors. Di sa Davao din. Oo, sa Davao din. So, anong sunod dyan na mangyari, partner? Okay. Mangyayari niyan, di ba? Inutusan na. Kasi granted ang petition for review. Gagawa ngayon. Ano uli yung kaso? Gagawa ngayon. Di ba? May resolution Oo. Kasi because of the petition for review. Gagawa ngayon yung local. Yung Davao. Okay. Prosecutor's Office. Gagawa na sila ngayon ng information. Pag sinabi mong information, partner, doon nakalista, doon nakasaad kung ano yung crime na ginawa mo. So, kung ilan to, iba-iba to. Baka may rape, ilang counts ng rape. Ilan yung child trafficking. May child abuse. Okay, di ba? Kasi mukhang may pananakit pa dito. So, ilang counts to? Isasampayan yan sa court. Tapos, pagka nasampa na yan, di ba, information. May information ang gagawin.
iraraffle yan ngayon kung kaninong court mapupunta. Oo. Oh. So, yun ang parang pakiramdaman nila. Mm-mm. Di ba? Dapat, kung pakiramdaman Dito nga natin makikita mga kaibigan na makukulong na nga ba talaga si Apollo Kibuloy at talagang magso-surrender dahil tila makasalanan nga raw ito. Ito ang banat ng maraming netizen. Ngunit marami pa rin na pinagtatanggol si Kibuloy sa mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan. Ang kahilingan ng lahat ay magkaroon ng patas na paglilitis. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-usapan.